them all. I cannot understand your love for me. It's too deep, deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me. I am amazed at the wonders of your love. Your faithfulness touches my heart. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me. It's too deep, deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. I cannot understand. I cannot tell them all. I cannot understand. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me. Amazed at the wonders of your love. Good morning, Jesus! Ha? More daw, more! Thank you, Lord, sa magkapatid na Barrios. Ah, ang galing ng magkapatid. Si Jed at si Iko. May mga natatagong galing, ano? Thank you, Lord. O, sige, dagdagan pa natin. Oo, thank you, Lord. Alam niyo po, every day we should be amazed of the wonders of His love. Kasi kakaiba po talaga ang pag-ibig na binibigay ng Diyos sa atin. Wala pong makakahigit at walang makakatulad. Kaya pag hindi ka na-amaze sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ibig sabihin hindi mo pa siya na-experience or hindi mo siya gaanong naintindihan. Pero pagka naka-experience ka po ng pag-ibig ng Diyos, naku, talagang masasabi mo na I am amazed. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang umaga again na ibinigay niyo na naman po sa amin, Lord. Every gising is a blessing, Lord. Kaya salamat sa blessing na ito. Kami pong lahat ay nagising pa at nabigyan ng panibagong pagkakataon, Lord, para po kami ay makarinig na naman ng salita mo at makapaglingkod po sa inyo, Lord, in our own little way sa araw na ito. Again, Lord, ang instruction nyo para sa amin sa araw na ito ang aming hinihintay. At alam ko naman po, Lord, as always, kayo po ay nangungusap sa bawat isa. Pati po sa mga kapatiran namin na nasa kanya-kanyang bahay. Ano man po, Lord, ang kanilang sitwasyon, ano man po, Lord, ang kanilang mga prayers,
ang kanilang mga petition sa araw na ito. Kayo lang po, Lord, ang inaasahan namin sa lahat ng bagay. At ang sabi mo po, Lord, sa Romans 10:11, wala pong umaasa sa inyo na nabibigo. Kaya maraming salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid, tayo po ay nandito pa rin sa John 12:24. Awitin natin, no? Oh, sa araw na ito, medyo, ganadong kumanta. Oo, napakanta tuloy ako dun sa magkapatid. Oh, ang galing ang galing ng mga kapatid. Ito po yung awitin natin. Unless a grain of wheat falls deep into the earth, unless it dies, it remains alone. But if it dies, the harvest indeed is great. From this one seed comes 100-fold. Ayan. So nakuha niyo na po ba kung bakit yan po ang ating word? Kailangan po kasi tayo ay mamatay sa mga aspirations natin, sa self-dependency natin, sa strength natin. Kailangan po tayo ay mamatay doon. Kasi 'di ba yung buto, ang buto kailangan siya'y matuyo muna. 'Di ba parang tuyo-tuyo na nga yan, kung tutuusin patay na nga hindi na siya alive. Pero kapag ka ito ay ibinaon mo sa lupa, tutubo. So, ganun din po yung ating brokenness. Kapag ka tayo ay namatay na sa lahat ng mga meron tayong inaasahan natin, lalo po tayong, kapag tayo namatay dun sa lahat ng ganon, kaya sabi niya, from this one seed comes 100-fold. Kasi doon lalong mas maganda ang mangyayari sa buhay natin. Kagaya po ng mga napag-aralan na natin, hindi na po ako magre-recap ng masyado, mga kapatid. Oo, di ba? Kaya ako napakanta kasi 120/80 na ang BP ko. Tuwang-tuwa si Doc Munyan. Thank you, Lord. So, ayun po mga kapatid, ang Diyos po ang nagpapagaling. At siya ay gumagamit ng mga iba-ibang instrumento para po sa kagalingan natin. At salamat po sa Panginoon sa healing na ang totoong healing pagka nawala na ng gamot at nag-normal ka na. Yan. Talagang, yan ang aking goal. Thank you, Lord. Okay. Mga kapatid, okay na. Oo nga, okay na. Thank you, Lord. Saan na ba ako? Ayun. Sa araw po na ito, pag-usapan natin yung sinasabi ko po sa inyo na ano ba ang kailangan nating gawin dito sa brokenness na ito para po ito ay to our advantage. May paradox nga po dito, mga kapatid. Pag sinabi mong paradox, parang conflicting siya. Pero yun talaga, yun ang paradox. So, ang paradox po dito, dun sa brokenness natin, kailangan meron tayong gawin. Sabi ko nga sa inyo kahapon at yun ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Kasi po, kapag ka naintindihan natin ang power ng Diyos dun sa brokenness natin, hindi ka na bibitaw sa Kanya. At yun ang kailangan gawin nating lahat. In our brokenness, we must cling to God. Cling. Hold on to God. Marami po kasing mga tao na nire-resent nila yung brokenness na state of being broken nila na hinayaan ng Diyos na pagdaanan nila.
most of the people, some, hindi most, pero most ay lalong lumalapit kay Lord, hindi ba? Yung brokenness, lalong nagpapalapit ito sa Panginoon eh. Pero there are people na they grow bitter, not better sa kanilang brokenness. I-take ko for example si Sister Sally. Yung nangyari po kay Sister Sally, ano na yun? Yun na yung parang pinakamababang ano sa'yo eh, di ba? Alam mo, merong nangyaring, nakakatuwa kasi si Sister Sally, nasa ospital pa siya, ang lagi niyang sinasabi, may magandang gagawin sa akin si Lord. Merong itinuturo sa akin si Lord, pero alam ko, ililigtas niya ako. Kasi natanong ko siya, sabi ko, nung nasa ER kasi kami, nung pinag-pray ko siya, umistop ako eh. Napatigil ako kasi maiiyak ako. Pero siya, hindi ko siya nakitaan ng ganon. Kasi ang prayer ko, Lord, wag naman po si Sister Sally. Sabi ko, wag naman si Sister Sally. Tapos nung, hindi, I mean, Lord, wag naman si Sister Sally. Ano ba yung mali doon? Parang merong iba. Ano ba dapat? Lord, wag si Sister Sally. Oh, Lord, wag muna si Sister. Bakit ba kayo nangingilam? Yun ang nasabi ko eh. So, nung nandoon kami, napapaiyak ako kaya tumigil ako sa pagpe-pray ko sa kanya. Pero siya hindi ko nakitaan. Tapos, nung nakalabas na siya, sabi ko, alam mo, nung pinagpe-pray kita, naiiyak ako kaya tumigil ako eh. Sabi ko, buti ikaw hindi, ano? Sabi niya, thank you Lord nga, Tari. Sabi niya, alam mo, kahit ganun ang kalagayan ko nung nasa ER ako, hindi mawala sa isip ko na may magandang gagawin sa akin si Lord. Kasi alam nyo, merong mga tao, dalawa ang kinahihinatnan. They grow bitter o kaya they do not acknowledge. Halimbawa, yung they do not acknowledge, kilala niyo si Paul Hogan? Ito naman ay nalagay sa newspaper tsaka sa magazine nung in-interview siya. Siya po ay nagkaroon, si Paul Hogan, si Crocodile Dundee. Oo, yun. Di ba naging sikat talaga yun? Sumikat talaga yun. Tapos, nagkaroon siya ng, akala ko nga rin noon, nagre-wrestling eh. Iba. Oo. Hindi si Hulk Hogan. Paul Hogan, si Crocodile Dundee. Siya po ay nagkaroon ng cerebral hemorrhage. Sa utak yun, di ba, Tane? Nagkaroon siya ng ganun. Tapos, 5 days siya na semi-comatose. Tapos finally, nung nagising siya, after 5 days, alam mo kung nung sabi niya? Sabi niya, kung ito ay intended, sabi niya, kung itong freak incident na ito ay intended for me to have revelation, sinayang mo lang. Sabi niya, ganun pa ang niya ha, ganun pa yung sinabi niya na kung ito ay intended for me to have some kind of revelation, you wasted it. Ganun. Kasi parang nagising din naman ako ha. Ibig sabihin, hindi niya nire-recognize na alam niyo po ba na kahit na kayo ang pinaka-greatest, do not forget that you are a breath away from the Almighty Father. Just a breath away para yung buhay mo ay makuha na at ibigay sa'yo. Yun lang ang difference nun eh. Hairline lang yun. Just a breath away para yung buhay mo ay bumalik sa nagbigay sa'yo. Pero ang nangyari, may mga tao na umaabot na sa ganung punto, ayaw pa rin nilang i-recognize na ang Diyos ang merong hawak ng buhay natin. Imaginein mo, sasabihin pa nyo na yun na kung ito ay intended para magkaroon ako ng revelation, sinayang mo lang. Yes, parang ganon. So, meron pong mga ganong tao na ang akala mo kung mabuhay, sila yung may hawak ng hininga nila. Para bang ang buhay nila ay nasa kamay nila. So they do not recognize the power of God in their lives. Na minsan nga, kapag ka nangyari yung sa atin, may mga nagsasabing ganon, buhay pa ako hanggang ngayon, ano ngayon masasabi mo? Without them,
maybe they know without them recognizing na anytime pwedeng bawiin ng nagbigay sa atin yung buhay na meron tayo na pinagmamalaki natin. So, mabuti na lang po, si Jacob grew better, not bitter. Hindi niya sinabi kay Lord na, ano ba naman tong ginawa mo sa akin? Ba't mo ba ako pinilayan pa? Merong mga taong ganon, hindi ba? Alam niyo, nakakatuwa to. Dapat kasi po, yung frailty ng ating kahinaan, ng ating body, dapat yung frailty ng body natin should make us aware of our weaknesses and our need of God. Kasi kapag may sakit ka, na maski ang doktor sinukuan ka, kanino ka pupunta? Kay Lord, dun sa may gawa sa'yo. Kasi anything that is not functioning well in our body, ang pwedeng mag-repair lang yan, yung may gawa. Kasi alam niya yung mga parts that are not functioning. So siya rin ang may kakayahang mag-repair. But sometimes, masyado nga tayong mayabang na para bang I can survive without you, Lord. Parang pwede kong mabuhay nang wala ka. So, every time na meron tayong karamdaman o na-injured tayo o mga nakakaramdam tayo ng mga aches and pains, lalo na pag old age, nung medyo bata-bata ako, hindi ko na-realize na totoo pala yung mga ang sakit nandito ko. Hanggang tumanda ka na nagkakaedad. Kasi, pagka totoo yun, pag malakas tayo, hindi natin, akala natin kaya natin gawin. Hanggang sa mga panahon na to, minsan, nasa kaisipan mo na lang ang kabataan mo. Pero yung katawan mo, hindi na sumusunod sa isip mo. O kaya minsan, pag pinilit mo, dahil nakakalimutan mo na nagkakaedad ka, biglang may tutunog. Oo. Di ba? Totoo yan. Kasi pag sumasakit yung balakang ko, kailangan kong yung magganon. Tapos alam niyo po yung iaangat na ganon yung likod. Every time na iaangat ko yung likod ko, yung gaganon, may gumaganon. So parang merong nawawala sa posisyon na kapag ginawa mo yon, bumabalik siya, tapos nawawala yung pain. Na nung bata tayo, wala yon. So, ganyan po minsan ang kailangan ng tao na kailangan pa tayong padapain ng Diyos para lamang ma-recognize natin ang pangangailangan natin sa Kanya. Kapag ka po katawan ang tinatch ng Panginoon, parang kagaya nung kay Jacob, di ba? We better acknowledge, mga kapatid, our weakness and our dependency on God. Kasi talaga pong hindi tayo pwedeng mag-survive without the Lord. So, do not resist God's breaking process and grow bitter. Kasi, hindi natin matatanggap yung pagpapala na nakalaan sa atin, kaya inalaw ng Diyos yan. Okay? Pwede kang dumaan dyan na walang mangyari sa'yo. Sa papanong paraan? Pag hindi mo in-acknowledge kung ano ang dahilan ng Diyos, kaya pinadaan yan sa'yo. Kaya minsan, yung mga tao, nagagalit na lang sa Diyos. Kasi, hindi nila nakukuha yung pagpapala sa brokenness nila. Because instead of growing better, they grow bitter. Sisisihin ng Diyos, magagalit sa Diyos, tuloy, yung blessing dyan sa brokenness na yan, ay hindi mo nakuha. Para bang parang yung bata na pumasok sa school, pag uwi, tinanong mo, anong tinuro ng teacher? Wala. Sabi niya, di ko alam. Kasi hindi niya nakita kung ano ang lesson doon sa brokenness. So, nagiging pagpapala lamang ang brokenness kapag ka natutuhan mo ang lesson na gustong iparating sa'yo ng Diyos diyan. So, dito kay Jacob, nung nabalian na siya at na-recognize niya na ang Diyos ang katunggali niya, lalo niyang hindi binitawan ang Diyos. Kasi ang tao, pag nasaktan, bumibitaw, hindi ba?
Pero siya, nung nasaktan siya at nalaman niya na ang Diyos ang katunggalin niya, lalo siyang umawak kay Lord. Kaya siya sinabihan ng Diyos na bitawan mo na ako, magmamadaling araw na. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binibless. Yun ang tao, parang kagaya nga ni Sister Sally. Parang sinasabi niya kay Lord na, hindi ako bibitaw sa'yo hanggat hindi mo ako binabalik sa dati ko. Hanggang ngayon, yan ang hope ni Sister Sally. At ako pagka naalala ko siya, yun ang pinagpe-pray ko, na ibalik yung dati niya. So, yun yung mga tao na nakakaintindi ng brokenness. Imbis na magtampo ka kay Lord, lalo kang humahawak sa Diyos. Kaya sabi ni Jacob, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binibless. So, there is blessing in clinging to God in our brokenness. Huwag kang humiwalay, kapatid. Ito pinagtataka ko. Sa maraming tao, kapag may dumaan sa buhay nila na sobrang bigat, lalo silang lumalayo sa Diyos. Bakit ka lalayo sa kasagutan sa nararanasan mo? Yun ang hindi ko makomprehend. Hindi ko siya maintindihan na alam mo na ang Diyos lamang ang makakaahon sa iyo sa kalagayan mo, bakit ka lalayo? Diba? Parang yung laging sinasabi ng iba, ang manok ay palay na mali. Manok na lumalayo sa palay. Ang ibig sabihin nun, ito yung sustenance mo, yung palay. Walang manok na kapag ginanunan mo ng palay na lumalayo. Lalapit yan. So, may mga tao na kung kailan sila bumaksak, tsaka sila lumalayo sa Panginoon, doon nga po natin kailangan ng Diyos eh. Bakit ka lalayo? So, ang blessing po sa brokenness nandun sa clinging sa ating Panginoon. Kasi alam nyo, we won't cling to the Lord until we're broken. Totoo yan, di ba? Kasi habang malakas tayo, okay na to Lord, kaya ko na to. Pag hindi ko na kaya, saka ako lalapit sa'yo. Yun yung yun yung sinasabi nating submission na hindi absolute, partly lang. Hangga't kaya ko pa Lord, kaya ko pa. Pag hindi ko na kaya, saka ako lalapit sa iyo. So, ano ang Diyos para sa iyo? Ganun lang yung seasonal, yun. Pag hindi na kayang-kaya, saka lang pupunta. Alam niyo po ba, mga kapatid, na mas madaling lumapit sa Diyos kapag kahirap ka kaysa pagka hindi kahirap? Kaya nga sabi natin may danger din ang prosperity May danger din ang malakas ka, matalino ka, kasi diyan mo hindi nakikita ang pangangailangan mo sa Diyos. So, ang nangyari sa kanya, kay Jacob, noong nalaman niya, na-realize niya na siya ay crippled na, lalo siyang kumapit kay Lord. Why? Para sa kanya, wala na akong hope without the Lord. Wala na akong hope without the Lord. Pero ang paradox dito, sabi ko nga sa inyo may paradox dito Nung siya ay napilayan, doon siya nagkaroon ng lakas. Nung siya ay may problema na sa hips, doon niya naramdaman ang strength niya. Bakit? Kasi ang inaasahan na lang niya ay ang Diyos. Natuwa ako dito, mga kapatid. When you prevail in God hindi with God when you prevail in God, ibig sabihin nagtagumpay ka dahil kay Kristo, ang ibig sabihin po nun, nagtagumpay na si Kristo sa'yo. Nakuha nyo? Kapag ka po tayo ay nag-prevail in Christ, that only means that God prevailed on you. Nagtagumpay na si Kristo sa'yo, kaya ka nagtagumpay sa Kanya. Hindi ka nagtagumpay kay Kristo dahil sa sarili mo. Mas malakas ka ngayon dahil nagtagumpay na sa'yo si Kristo. Nakukuha niyo po yung ibig kong sabihin, mga kapatid. Kasi ang akala ni Jacob, dahil sa magdamag siyang hindi bumitaw kay Lord, nananalo na siya. Di ba? Pero ang totoo, pinapaisip lang ng Diyos sa kanya na hindi ka nananalo, nahihirapan ka lang kasi
Ang tagal-tagal mo nang nakikibaka sa akin, ang tagal-tagal mo nang nakikipaglaban, nagamit mo ang sarili mong lakas, napapagod ka lang, pero hindi mo pa nakikita na kahit kailan hindi ka mananalo sa akin. Yun ang gustong iparating sa kanya ng Diyos. So when God prevailed over Jacob, Jacob prevailed in God. Ang galing. Natuwa ako rito, mga kapatid, na kapag ka nagtagumpay na ang Diyos sa gusto niyang gawin sa'yo, nagiging winner ka. Doon ka pa lamang nagiging winner. Kaya sabi ko sa inyo, paradox eh. Imaginein mo, kung kailan ka sumuko, tsaka ka lumakas. Di ba? Kung kailan ka nawalan, tsaka ka pinagpala. Tignan mo, nung may lakas siya sa sarili niya, ang dami niyang pamamaraan, ang gusto lang naman niya, i-bless siya eh. Kaya nga dinaya niya yung kapatid niya eh, hindi ba? Ang gusto lang naman niya, blessing ng Diyos, na hindi niya nalalaman na hindi na pala niya kailangan ipinakita lang sa kanya. Pero kung at the start, alam mo na agad kung ano ang dapat mong gawin sa Panginoon, hindi ka na sana dadaan ng mga ganyang bagay para lamang makuha mo yung blessing. Tignan mo nangyari sa kanya. Kung ano-ano ang ginawa niyang pamamaraan para lamang i-welcome siya ni Iso. Pinadalan niya ahead. Ang dami-daming gifts na pinadala niya sa kapatid niya. Sabi nung kapatid niya, hindi ko na kailangan yan. Marami din ako niyan, sabi sa kanya ni Iso. So minsan, yung mga pamamaraan na iniisip natin para tayo i-bless ng Panginoon, ang kailangan lang naman pala natin, i-recognize siya, tapos sumuko sa kanya. Sana hindi ka na dumaan ng mga ganong mga paghihirap. Ang gusto niya na blessing, kayang-kaya palang ibigay sa kanya ng Diyos ng eto lang. Gusto lang nating nahihirapan, mga kapatid. Sa bagay, sabi nga ng Proverbs 20:30, di ba? Talaga naman po yun. We won't cling to the Lord until we have an ounce of strength that we are holding on to. Kasi nga yung self-dependence na yan, gawa ng flesh, ay die hard. Matagal talaga. Alam niyo po mga kapatid, bakit tayo pinapabayaan minsan ng Diyos na matagal sa sitwasyon natin? Meron pong isang minister ng isang free church sa New Zealand. Ang pangalan niya ay Andrew Bonar. Meron siyang illustration na isinulat. Ang sabi niya, ang mga sheep daw po, attracted sila sa damo. Pag nakita sila ng green, para sa kanila, ganon, green. Kaya ang sheep, kapag ka nakita sila ng green, kahit na nasa may bangin, lulundagin nila yon. Kasi nga attracted sila doon eh. Lulundagin nila yon without thinking kung ano yung danger na kakaharapin nila. So, kadalasan pala, pagka nawala dyan, hanapin mo doon sa may mga bangin-bangin. Oo, yung sheep. Kasi nakakita siya ng green doon. Pag nakita pala siya ng shepherd, nandoon na, no? Nakahang na, ganon. Hindi na siya kambing pala yun, ano? Hindi, ng sheep, hindi niya alam na pag nilundag niya yon, hindi na siya makakabalik. Oo, kailangan niya ng shepherd na mag-aahon ulit sa kanya. Alam niyo po ba na ang mga shepherd po pala ay hindi nila kukunin yung sheep na yon na nandun sa may bangin? Iiwanan nila yon ng ilang days hanggang manghina yung sheep. Tinanong ngayon yung mga shepherd, bakit hindi niyo siya kinukuha kaagad? Bakit hinahayaan niyo siyang manghina muna? Sabi niya, the sheep are so foolish na once na inahon mo siya, babalikan niya yun, lulundagin niya ulit yun. Kaya, pababayaan muna niyang mawalan ng strength yung sheep bago niya iahon. Para makita man niya ulit, wala na siyang lakas na bumalik doon. The same thing with us. Minsan, kailangan tayong ibabad ng Diyos sa kinalalagyan natin dahil pagka tinanggal ka kaagad doon, hindi tayo nadadala, mga kapatid eh. Babalik na naman tayo doon. Pag nandun na naman tayo, Lord, tulong. Tapos dahil
hindi ka nakaranas ng sobrang hirap at tinanggal ka na agad doon, babalik ka na naman doon. Kaya ilan po sa atin ang ganyan, paulit-ulit, pabalik-balik, doon sa mga pagkakasala at mga kahinaan na ginagawa natin, pabalik-balik tayo doon. Lord help me, paulit-ulit. Meron po ba kayong ugali na minsan ganyan, pabalik-balik lang, pabalik-balik? Baka hindi pa tayo na sobrang nanghina at nahirapan doon sa consequence na yon. Kaya minsan, the same thing na ginawa mo pero iba ang consequence this time because the Lord wanted you to learn a lesson. Kaya kapag ka po, ang tagal-tagal ko na dito baka hanggang ngayon kapatid, hindi mo pa nakikita kung ano yung lesson na tinuturo sa'yo ng Diyos. Baka hanggang ngayon kapatid, nandyan ka na sa ganyang kalagayan, nagmamalaki ka pa kay Lord. Baka kapatid, hanggang ngayon, sadsad ka na, subsub ka na, yung pride mo, ayaw mo pa ring bitawan. Baka naman hinihintay lamang ng Diyos na manghina ka na at hanggang sa mawala ka na yung self mo at siya na lang ang nakikita mong tulong na pwedeng mag-ahon sa'yo dyan, baka yun lang ang hinihintay niya, kapatid. So, wag na po tayong magmalaki. At saka wag kayong magtatampo. Kasi the more na you have to cling to the Lord, the more na makukuha natin yung blessing. Tingnan niyo si Jacob. Hindi siya pumayag, hindi siya bumitaw. Diyos na nagsabi sa kanya, bitawan mo na ako, magmamadaling araw na. Hindi Lord, hindi kita bibitawan. Naku, napaka po niyan. Napakasarap sa tenga ng Panginoon niya na, nakahirap ka na? Layo ka na sa akin? Hindi, Lord, hindi ako lalayo sa iyo hanggat di mo ako inaalis dito sa sitwasyon kong to. Tuwang-tuwa ang Diyos dyan, mga kapatid. Kasi ipinapakita mo sa Kanya at pinararamdam mo sa Kanya, Lord, ano ba naman ang mangyayari pa sa akin kung ikaw ay lumayo sa akin o kung ako ay lumayo sa iyo? Gustong-gusto po ng Panginoon yan, mga kapatid. Tuwang-tuwa po ang Panginoon dyan. Just like Peter, sabi ko nga sa inyo, napakaraming ng mga Bible characters na grabe yung brokenness na dinanas, pero sobra rin ang paggamit ng Panginoon sa kanila after that. Si Peter, ibang klase po yung si Peter, mga kapatid. Ilang instances siya na na-broken siya. Parang unang-una doon sa kinast yung nets. Di ba yung net? Kanina pa nga po kami. Sabi di ba ni Lord, sige, ihagis niyo uli. Sabi niya, kanina pa nga po kami. Medyo sarcastic pa nga yung pagkasabi niya, kanina pa nga po kami, Lord. Wala nga po Sabi niya, sige, hagis daw, hagis. Ganun pa yung kanyang yung sitwasyon niya. Hagis daw, hagis. Nung hinagis, ano nangyari? Ilang tao ang kailangang humatak para maano yung huli? Ang sabi ni Lord sa kanya, anong sinabi ni Lord sa kanya? Nung pagkahuli? Oo nga, nag-mix ako. Tapos, ang pangalawa, anong sabi sa kanya doon sa lalakad, yung kung ikaw talaga si Lord, sige nga, palakarin mo nga ako, papuntahin mo nga ako sa'yo. Sabi lang ni Lord, come. Ang nangyari, lumakad siya sa tubig din Kaya lang, nung nawala na yung focus niya kay Lord, habang nakatingin siya sa Diyos, nakakalakad siya sa tubig. Once na nagtanggal siya ng focus niya kay Lord at nag-focus siya doon sa malakas na hangin, unti-unti na siyang lumubog. Anong sinabi sa kanya ni Lord? What little faith you have. So, ang pangatlo, sabi niya, hindi kita i-deny. Sabi niya, di ba? Tapos, 3 beses siyang i-deny. Kaya, ang dami po na lagi siyang napapahiya, lagi siyang actually hindi naman siya pinapahiya ng Diyos. Tinatanggal lang sa kanya yung kanyang mga kaalaman sa sarili niyang, 'di ba sabi niya, hindi kanila pa pwedeng hulihin. Biro mo, sinabihan siya ng get thee behind me, Satan, 'di ba? Kung sabihan ka ng Diyos na ganun, mahal na mahal, alam para sa kanya, kaya niya ginagawa lahat ng bagay na yon dahil mahal na mahal niya ang Diyos. Tapos sasabihin niya, get thee behind me, Satan. Sino hindi mababroken doon, mga kapatid? Tapos alam niyo, nakakatuwa sa kanya.
Finally, nung tinanong siya na, Peter, do you love me? Ilang beses? 3 din. Parang yung confession niya, iminatch yung denial niya. Ang totoo, nalungkot na siya doon pero ang totoo doon, pinapalabas lang ng Diyos sa kanya yung gustong makita at marinig ni Lord sa kanya. So, isa si Peter sa example na kapag ka na-broken ka at hindi ka bumitaw sa Panginoon, lahat yung your past mistakes, failures, and brokenness will not define your future. Kasi kung ang nagde-define sa'yo, sa future mo, yung nakaraan mo, di sana wala nang nagamit ang Diyos ng mga taong basag-basag na at sira-sira na ang buhay. Pero ang nangyari, yun pa yung ginamit ng Diyos na propagate ng Word of God. Like for example, si Mami Paz, yung buhay na napanood nyo sa kanya, tatay ko, naku, talagang durug-durug na yung mga buhay. Brother Bong, wala nang tumatanggap. So kung totoo na yung nakaraan mo ang nagde-define ng future mo, di sana hindi tayo nagamit ng Diyos ngayon. Pero like Peter, nagpapatunay po na kapag ka ikaw ay humawak sa Panginoon, sa lahat ng mga dinaanan mong failures or brokenness sa buhay mo, yan ang magagamit ng Panginoon para sa magandang future mo. Again, another paradox. Kasi nga, ibang mag-isip ang tao sa Diyos. Yung tingin ng tao na walang pag-asa na, kayang-kayang iahon ng Panginoon yan para maging great for His purpose. Kaya mga kapatid, do not cling to God. Because in clinging to God, only then will you see the power of God displayed in your life. Kasi pag hindi ka nag-cling kay Lord, hindi mo makikita ang display of power ng Diyos sa buhay mo. Kasi paano pa madi-display? Umalis ka nga kay Lord. Pero ang mga nananangan sa Panginoon, kahit na ano ang nangyayari sa buhay nila, one day, mga kapatid, you will rise up. Rise up. Diba? Itatayo ka muli ng Panginoon at madi-display sa iyo ang power niya, thereby displaying also His glory in you. Kaya maipapakita po natin sa mga tao sa paligid natin na may pag-asa kay Jesus. May pag-asa kay Jesus, may pag-asa kay Jesus. Kinabukasan, may pag-asa kay Jesus. Hawak lang kapatid. Baka mamaya, bukas o makalawa, wala ka na dyan sa kalagayan mo. Kaso, bumitaw ka 2 days before na umaksyon ang Diyos sa sitwasyon mo. Sayang naman. Naalala ko yung caricature sa Facebook na nagdidig siya, naghahanap siya ng kayamanan. Di ba? Dig siya ng dig. Wala. Ang tagal-tagal niya. Sige, konti pa. Ganon. Tapos, finally, napagod na siya. Ayoko na. Tapos, dun sa picture, ganyan na lamang ganyan na lamang yung kapal ng semento na kailangan niya, bato na kailangan niyang ganunin para makita niya yung treasure na nandoon. So, sumuko siya agad. Yung pala, ganito na lang ang kailangan bunuin. Makukuha mo na yung treasure. Kaya mga kapatid, hold on. Keep the faith. And one of these days, malalaman mo, buti na lang, hindi ako bumitaw kay Lord kasi makukuha mo na yung nakalaan para sa'yo. Ayan. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to God. At bukas, conclusion na ng ating brokenness. Sabi siguro nung iba, tama na, basag-basag na ako sugat-sugat na ako. Hindi ba tapos yan? Matatapos na po. Kaya pag ikaw sumuko ka ng Friday, tapos nung Saturday pala, ibibigay na ni Lord sa'yo. Sayang, sumuko ka. Ayan. Thank you, Lord. Happy birthday na tayo, mga kapatid. Naka-1 linggo tayo, no?
Ako nga hindi nagsawa ditong ulit-ulitin mga kapatid. Sister Nani, happy birthday po. Sister Nani Dikitanan ng ating San Pablo Outreach. At kay Sister Jovi Calderon, na kapatid ni Brother Benny. Kahapon pala, birthday ni Tatay Bining Calderon. Tatay Bining, happy birthday po. Pangilang birthday niya? 84th birthday ni Tatay Bining. Malakas pa yan, mga kapatid. Happy birthday po. At, ang labo, Jam? Dahil kulay, Sister Nani Dikitanan, Sister Annalisa Estanislao. Estanislao, mga Kapampangan ng Estanislao At taga Dinalupihan, sister-in-law ni Sister Nora, Brother RG Simba, and Sister, Hindi, yung dulo. Grabe, Jam, ba't ganyan kalabo, Jam? Hindi pwede. Hindi, medyo malabo siya ngayon. Sige, Jam, ito na lang isa. Hindi ko naman mabasa RG Simba, na ko na? Brother RG. Brother RG Simba, happy birthday. Sister Neri Banwa. Pamangkin mo, Bong? Hipag ni Brother Bong. At happy anniversary kay Brother Raimundo and Sister Nida Bariwan ng ating Isabela Outreach. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. May the Lord God bless and keep you. Thank you, Lord. Enjoy your special day, mga kapatid, Because it's your birthday and it's your anniversary. Hindi po lahat ng tao ay umaabot sa edad na inabot nyo ngayon. Kaya be grateful for every year you live. Yan. For today, let us call on Brother Bong para sa 10 Commandments. Finally, mukhang ready si Bong at matagal na naghihintay yan. Okay, Bong. Oo, yun si Bong. Ako maggaganto para hindi ka mahirapan. Una lang. Bong, masyado ko. Ito Bong, kahit yung upuan na yun. Patayuin natin si Bong Bigla dahil nervyos. masyado siya matangkad. Ay, hindi ka pa rin kita. Lapit. Ayan. Thank you, Lord. Good morning. Happy birthday, Neri. Opo, sa ating verse of the week. Tagalog kasi ako mag-memorize Okay lang yan. Pero mamaya na yan 10 Commandments muna tayo. Thank you, Lord. Ang 10 utos ng Diyos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang yuyukod o sasamba sa mga Diyos-Diyosan, alinman sa himpapawid, sa tubig o sa lupa, saan man dako dito sa daigdig, akong si Yahweh ay mapanibuguin. Huwag mong babanggitin o sasambitin ang pangalang Yahweh sa walang kabuluhan, tiyak na ikaw ay parurusahan. Italaga mo sa akin ang araw ng pamamahinga. Igalang mo ang iyong ama't ina. Nang sa gayon, hahaba at lalawig ang iyong buhay sa lupaing pagdadalhan sa iyo. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw.
Huwag kang sasaksi sa di katotohanan laban sa iyong kapwa. Huwag mong pag-iimbutan o pagnanasahan ang kasambahay ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga anak, alila, at ang kanyang mga hayop, anuman ang kanyang pag-aari. Ang 10 utos ng Diyos. Pangalawa po yung pastor. Romans 12:11. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad, buong puso kayo maglingkod sa Panginoon. Psalms 42 verse 1. Kung paano ang batis hanap ng isang usa, gayong hinahanap ng Diyos ang uhaw kong kaluluwa. Psalms 144:15b. Mapalad ang bayang si Yahweh ang Diyos ang dinadakila. Luke 1:45. Pinagpala ka sapagkat sumasampalataya kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. 1 John 4:7 and 8. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Romans 12:10. Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. 1 Peter 4:8, higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat higit sa lahat magmahalan kayo sapagkat ang pagmamahalan ang pumapawi ng maraming kasalanan. 2 Corinthians 5:7, sapagkat mamuhay kayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Psalms 27:14. Kay Yahweh ka magtiwala at buong puso at kay Yahweh ka magtiwala, manalangin ka lagi at huwag kang manghihinawa. Psalms 50 verse 14. Pang-10 po ito, higit sa lahat, Psalms 50, verse 14, ang ihandog niyo sa Diyos, ang inyong pasalamat, ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Psalms 50, verse 14 yun. Ito naman yung Psalms 56, verse 3. Kapag ako'y natatakot, o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak ang pag-asa ko at tiwala. Exodus 14:13, sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot, tignan na ninyo kung paano kayo ililigtas ni Yahweh, at hindi nyo na muling makikita ang mga Ehipsyong iyan. 1 Chronicles 16:23, umawit ka kay Yahweh, buong sanlibutan, ipangaral araw-araw, bigay niyang kaligtasan. And then, itong ating Psalms 31:24, magpakatatag kayo at lakasan ng loob, kayong kay Yahweh, nagtitiwalang lubos. Ayun po yun, simula po yun ng January 4 hanggang ngayon po yun. Ay, grabe. Opo. Ito naman yung yung last year, magdadahilan lang ako kasi 3 buwan akong wala. Yun lang mga alam ko. Yes. Psalms 37, Proverbs 3, 5, and 6. Kaya Yahweh ka magtiwala buong puso't lubusan at huwag kang manananga sa sarili mong karunungan. Alalahanin mo siya sa lahat na iyong gagawin at papatnubayan ka sa lahat mong tatahakin. Matthew 4:4. Sinabi ni Jesus at nasusulat, ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat namumutawi sa labi ng ating Panginoon. Psalms 119:11, ang banal mong kautusan sa puso ko'y ingatan para di magkasala laban sa iyo kailanman. John 14:6, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko lamang, sa pamamagitan ko. 1 Peter 5:7, ipagkatiwala niyo sa Kanya ang lahat ng iyong alalahanin na siyang kumukupkup sa atin. Isaiah 26 verse 3, binibigyan niya ng lubos ng kapayapaan ng mga taong tumatalima sa Kanya. Mark 5:34, sinabi ni Jesus sa dalaga,
Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya sa akin. Umuwi ka na. Ipanatag mo ang iyong kalooban at lubusan ng magaling ang iyong karamdaman. Psalms 37, 3 and 4, umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahang kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Philippians 1:6, tinitiyak ko sa iyo ang pinisimulan sa iyo ng Diyos ay kanyang lulubusin sa muling pagbabalik niya. Psalms 121, I look to the mountain, where will my help come from? My help will come from the Lord. With heaven and earth. Thank you, Lord. Romans 10:17, sapagkat ang bunga ng pananampalataya ay ang pakikinig at pakikinig ng kanyang salita kung may nagtuturo tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. And I thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Galing naman ni Bong, mga kapatid. Oo. Sa tingin niyo po ba, na-memorize niya lahat yun nang nakaupo, wala siyang ginagawa? Hindi. Kaya, Butch, bigyan mo siya ng ganyang sabon at bigyan mo rin siya ng sabong panligo. 2 kay Bong. Alam nga namang hindi, ay nag-effort talaga po siya. Kapag kadami-dami nun, mga kapatid. O, tapos may naglagay pa rito, galingan naman ni Brother Bong, may 3 heart. Oo. May 3 heart, oh. Bong, oh. Galing naman ni Brother Bong, tas may 3 heart. Oh, tignan nyo na lang kung sino yun. Sister Jackie daw pala no? Tinan mo, grabe, ang dami nun. Ang dami talaga nung na-memorize ni Bong. At ano po yun, sinadya niyang i-memorize yun, mga kapatid. Dahil hindi niyo po yan ma-memorize nang nakatunganga lang. Kailangan talaga yan. Totoo yun, hindi ako nagbibiro, mga kapatid. Ang dami talaga ni Brother Bong. Yan. Bow na sila, may shampoo ka pa daw. Sabi ni Sister Joy, magbibigay sa'yo. Wala akong shampoo dyan Thank you, Lord. Ayan. Glory to God. Yun po ang sinasabi ko po sa inyo na nagagawa ng nag-e-effort ka talaga. Diba? Sinasadya mo na i-memorize yung mga pinag-uusapan natin dito. Kaya tignan na natin yung ating mga kapatiran. Mag-game na po kayo habang binabasa ko ang ating memory verse of the week, Psalm 31 verse 24. Sinabi na po ito ni Brother Bong. Psalm 31 verse 24. Be of good courage, and He shall strengthen your heart, all you who hope in the Lord. Yan. Kinakabisado ko kaya tumitingin ako sa inyo. Thank you, Lord. Okay. Game na ba yung ating mga kapatiran? Hindi. Uy! Thank you, Lord. Salamat sa Diyos naman, madami ngayon. Akala ko po, naliligayahan lang ulit kayo sa panonood. Yung iba daw, naaaliw na lang. Kaya nag-iisa si Odette. Sa hindi senior, siya na lang ang tatawagin ko kung walang magdadagdag. Siya naman talaga ang dati pa eh. So sa mga senior, mas marami ngayon ang senior. Sister Telma Mariano, Sister Clement Toledo, Brother June Mangigad, Sister Marikit Paulino, si Lola Aning, at si Sister Tita ba yan? Si Sister Tita, ayan, di ba? Teresa Viernes. Si Sister Tita ng ating Pangasinan. Ayan. Okay. Sige, Sister Jam. May humabol pa. Sino? Uy, si Sister Net. Habol, Sister Net. Hello po kay Sister Rowena Salvador na nanonood ngayon, sabi ni Sister Carmen Sebastian. Ay, si Ninang Kit. Okay. Ninang Kit, ikaw ang napili ni Lord sa araw na ito. Tawagin natin si Ninang Kit.
Palagay ko si Edmark to. Parang si Edmark eh, no? Hello? Hello, Nang. Good morning. Ninang, ba't may takip yung ibabaw nyo? Nakatakip po. Ayan. Ayan. Ayan na po. Ayan. O, Nang, bati muna kayo. Hello. Opo, bati kayo. Okay na ako? Bati muna kayo, Nang. Bati po muna kayo. Bati. Okay na? Bati po muna kayo. Good morning po sa lahat. Sa mga Ayan. family na nakikinig at nanonood ng aming Good Morning po. Good morning po. Ayan, Nang. Ready ka na, Nang? Okay na ako? Okay na? Opo. Okay. Okay. Ha? Sige po, Nang. Ha? Sige po, start na po kayo. Iniwaso ko. Ang ingay ng aso mo. Okay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ito na ang 10 utos ng Diyos. Okay. Thou shalt not worship any other God before me. Ay, hindi pa ba? Kumakanta na ako eh. Opo, opo. Go na po. Okay na? Go na ulit. Okay. Thou shalt not worship any other God before me. Thou shalt not make any images. Naririnig niyo ba? Opo. Thou shalt not make any other images. Thou shalt not put the name of the Lord in vain. Remember the Sabbath day and make it holy. Respect thy father and thy mother. Hindi nag... Remember the name. Sini na kitang naghang, sabi niya. Thou shalt not kill. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness. Ano ba yun? Bear false witness, Ninang. Ninang? Thou shalt not bear false witnesses, but and thou shalt not take Ayun! out a neighbor's wife, the servants and any others that's not yours. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Amen! Nabuo mo na sa wakas. Bakit ganon? Ulit-ulit. Hindi, tama. Thank you, Lord. Kamusta kayo, Ninang? Ninang? Kamusta po? Masyadong delayed yata kay Ninang Kit eh. Congratulations, Ninang! At yung regalo
regalo mo po ay ito. Tadaan! Andito lang ito at nakapangalan sa'yo. Ayan. Thank you, Lord, Ninang. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ano po yung tono nyo? Ah? Ano yung tono? Hindi ko alam. Basta nagkanta-kanta lang ako. Mas madali kasi mag-memorize pagkapakanta-kanta. Oo nga, tama. Kung may sound. Tama, ha? Thank you, Lord. Alam ano yung tono niya? Sabi ni Pastor, alam daw niya yung tono mo. Pabasa. Ano yun? Pabasa. Purihin ng Diyos. Thank you, Lord. Pwede na bang pumasok dyan? Pwede na bang pumasok daw? Pwede. Ha, hindi pa din? Senior ka, Ninang eh. Baka tanungin ka. Pag GCQ na po, pwede na. Ngayon, hindi pa. Okay, thank you, Lord. God bless. Okay po. Okay, Ninang. God bless. Thank you, Lord. Ayan po si Ninang Kit. Sakala ko kanina naghang yung internet. So pagtingin ko, nakaganon siya. Pero gumaganon siya, siya pala naghang. Na inaano niya siguro ko yung susunod, ano. Pero thank you, Lord, po sa mga senior po natin na nag-e-effort talaga. Oo. Kaya tawagan ko na lang si Sister Odette ngayon. Oo, pero tawagan ko na lang si Sister Odette. Siya ay ang isa sa mga masusugid. Actually, siya yung unang-una. Okay? Ano nga ba yung ano ni Odette? Maria Lourdes ba siya? Odette lang? Tawagan natin. Sister Odette, abang ka na. Ayan na. Unang-una kaya to na nakamemorize. Odette. Det. Ayun! Abat, nasa office ka ngayon? Nung nasa office ka, saka ka natawag eh, no? Nung wala kang pasok, saka ka hindi natawag. Nagulat ako, bakit ano? Ayan. Ayan na. Bati ka muna, Det. Hello, good morning sa mga lahat ng ating kapatiran sa Comfy family. I miss you all. Ayan. Keep safe, everyone. Hindi na kita tatanungin kung ready ka dahil ikaw unang-unang ready eh. Sige, go na, Teka, tanggalin ko muna face mask ko. Kararating ko lang eh. Okay, I'm ready na. Okay, go. Okay, the 10 Commandments. I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Teka muna. Ninervyos ako eh. I am the Lord your God. You shall have no other gods before me. You shall not make idols in the form of anything in heaven and on earth and in the waters below. Do not misuse the name of the Lord your God, for the Lord does not hold anything who misuses his name. Remember the Sabbath day by keeping it holy. Honor your father and your mother so that you may live long in the land that the Lord God is giving you. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false witness against your neighbor. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife or his maidservant or his ox or donkey or anything that belongs to your neighbors. That's the 10 Commandments of the Lord. Yay! Memory verse meron ka? Yes, Okay. konti lang. Okay lang. Okay, Matthew 4:4. Man does not live on bread alone,
but on every word that God speaks. Proverbs 3, 5 to 3, 5. Basta, trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. Remember the Lord in everything you do, and He will show you the right way. Psalms 23, verse 6. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Mark 5, verse 34. Jesus said to her, Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed with your trouble. Amen. Ephesians 6, verse 10. Finally, build up your strength in union with the Lord and by His mighty power. Romans 10, verse 11. Work hard. Do not be lazy. Work in the Lord. Serve with the Lord with a heart full of devotion. John 14, verse 6. I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except by me. 1 Peter 5, verse 7. Leave all your worries to Him because He cares for you. Ano pa ba? John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. And then meron pa, Lamentations 3, verse 22-23, Your unfailing love still continues and mercy, fresh as the morning, as sure as the sunrise. Yun lang po ang naalala ko. Maraming. Dami na nun. Galing-galing naman. Thank you, Lord. O, diba? Nung, para daw ano. Well, anyway, si Lord naman, para kay Lord. Na raw siya. Ngayon yung perfect timing ni Lord para sa'yo. Oo, kaya yan. Sabon, Anong sabon? Ito sabon. Sabon? Sabong panlaba? Panlaba. Isa ka rin no? Isa ka rin sa mga mahilig maglaba. Sabong panlaba ang kay Odette. Sige, pagpunta mo dito. Oo. Pwede ka nang sumama kay Ray. Sige. Thank you, Lord. Congratulations. See you. Okay, bye-bye. Ayan po si Sister Odette. Alam nyo, nun lang daw pong nagkaroon tayo ng ganitong portion, tsaka lang daw po sila nakapag-memorize talaga. Para kagaya natin, na-memorize lang naman natin itong mga Ten Commandments, yung books of the Bible, yung mga memory verses, nung nagkaroon tayo dito. Kaya nga po, lagi namin kayong ini-encourage, mga kapatid Kasi para sabay-sabay po tayo na lumalago. Yan. Thank you, Lord, Sister Odette, at we'll see you soon. Hindi ko... Hindi ko maintindihan kasi. Hindi ko maliwanag. Paano yun? Challenge mga kapatid. Doon sa Ten Commandments, ano yung sabi ni Lord doon sa New Testament? Doon sa Ten Commandments. Tignan natin Halimbawa yung you shall have no other gods before me. Ano yung sabi niya dun sa New Testament? Hindi dun yun Hindi ko maintindihan Paano? Halimbawa, dun sa Matthew 4:10. Yung first commandment, sa Matthew 4:10 yun. Then the rest, tignan na ninyo, ha? Sige. Yung adultery, ako na lang. Yung pagkatumingin ka lang, nag-commit ka ng adultery. Hindi, yung sinabi ni Lord doon sa, di ba, adultery, sabi ni Lord, pag tumingin ka na mayroong pagnanasa, nagkasala ka na ng adultery. Mas ano pa? Di ba? Kung ano man yung leading sa inyo, kung ano lang,
challenge lang, ha? Dito rin sa workers, para sa bukas, kung, halimbawa, makuha nila yung 1 to 5. Halimbawa, yung, ako na uli, yung number 4. Si Jesus Christ ang the Lord of Sabbath. At ang Sabbath is meant para ma-meet ang need ng tao. Hindi yung requirement doon sa na gagawin ng tao sa Sabbath. Di ba? Sabi ni Lord. Oh, yun. Hindi pa rin nakuha? Hindi pa rin. Okay. Ha? Sinabi ko na nga eh. Ay, sayang. Ano? Oo, yung comparison. Oo. Sa old tsaka sa new, yung sinabi ni Lord. Ayun, okay? So, yung New Testament, ay yung Ten Commandments, saan binanggit ng Diyos yung Ten Commandments? Sa New Testament. Yun pa lang ibig niya sabihin. Oo, okay. Ayan. Oo. Kasi nasa old yung kinuha natin na Ten Commandments. So, ano naman ang pagbanggit ng Diyos sa Ten Commandments sa New Testament? Okay, nakuha na. Di ko rin makuha kanina. Thank you, Lord. Okay. Another, ano pala yan? Parang challenge lang siya. Ayan. Thank you, Lord. Okay, dako na po tayo ngayon sa ating new song at yung magbabahagi po sa atin, mga kapatid. Ito, umabot din talaga siya na talagang broken talaga. Actually, parang hanggang ngayon, may binubuo pa yung mga pieces of her last brokenness. Kaya abangan niyo po mga kapatid, yung kapatid natin na magpapatotoo ngayon. Pero bago po yan, ay dun muna tayo sa ating new song by Sister Jamie and arranged by Brother Bob Mitra. Ang title niya ay Lagi Kang Nariyan. Dumaan ng pagsubok, nanghihina at parang walang lakas. Agad akong nanalangin sa Diyos, bumalik ang sigla at ngiti sa mga mata. Oh Jesus, mabuti mo, lagi kang maasahan. Sa gitna ng pagsubok, lagi kang nandyan. Pupurihin kita ng puso't kaluluwa. Kung wala ka, wala na rin ako. Minsan ako'y dumaan ng pagsubok, nanghihina at parang walang lakas. Agad akong nanalangin sa Diyos, bumalik ang sigla at ngiti sa mga mata. Oh Jesus, mabuti mo, lagi kang maasahan. Sa gitna ng pagsubok, lagi kang nandyan. Pupurihin kita ng puso't kaluluwa. Kung wala ka, wala na rin ako. Sa lahat ng aking mga pinagdaanan, hindi ka na mawawaglit sa aking isipan. O Diyos, ika'y tapat sa lahat ng oras. Dakila ang iyong katapatan. Oh Jesus, mabuti mo, lagi kang maasahan. Sa gitna ng pagsubok, lagi kang nandyan. Pupurihin kita ng puso't kaluluwa. Kung wala
Good morning, Jesus, at magandang umaga sa inyong lahat. Manalangin po muna tayo bago tayo po magsimula. Ama, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, marami pong salamat sa umagang ito. Marami pong salamat sa pagkakataong ito na binigyan nyo kami upang maihayag namin at maibahagi ang inyong salita, Panginoon. Dalangin ko na ikaw, Lord, ang pumuno sa akin pagkat wala akong magagawa kung wala ka. Manguna po kayo at dalangin ko rin po na kausapin nyo po ang mga nanunood at nakikinig sa amin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. At muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang babasahin ko po ay sa 2 Corinthians 15, verse 6. Sabi po dito, pagkatapos nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ang buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. So, mga kapatid, ito po yung matapos pong namatay si Jesus, ito po ay nagpakita siya sa 500 person. At ito ang katibayan na ang Panginoon ay nabuhay namang muli. Sa 2 Peter 1, verse 10 to 11, kaya nga mga kapatid, lalo kayong magsigasig, upang mapatunayan ninyong kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo matitisod. Sa ganitong paraan, kayo'y maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Kung nakikinig po tayo, no, sabi dito, tayo ay maging masigasig at maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian. Parang andali po, pero ang tanong, ano bang sigasig na gagawin natin? Kasi sabi din sa Biblia na mahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. Pero dito, ang sabi, maluwag. Maluwag. Kasi po, binibigay na sa atin ng Panginoon ang susi. Naalala ko po minsan, ang anak ko pong panganay, sabi niya sa akin, gusto niya daw pong mag-invest. So, kung sa isip ko, okay, pag mag-i-invest, ibig sabihin, pera po ang involved. Ibig sabihin, mag-i-invest siya para sa future. Alam nyo po, hindi ko lang siya sinabihan agad kasi iba ang isip ko. Ang isip ko kasi, ako'y mag-i-invest para sa langit. So, ito ang ating lalong pag-ibayuhin, ang mag-invest sa Panginoon. Hindi po masamang mag-invest. Gaya po nung anak ko, bata pa po siya, so tinuruan ko nga po siya na yung tamang pag-i-invest na hindi po siya mahihirapan dahil nagtatrabaho naman po siya. So, pero sa akin, sa tulad ko, sa edad kong ito, ano pa po bang gagawin ko? Ayoko na pong mag-invest sa kayamanan sa lupa. Lalo na po nung namatay si Pastor Tony. Pag-iisipin ko, ano ba ang future ko? Sino ba ang future ko? Pandemic po ngayon. Ano po ba ang future natin? Kami pong manggagawa, na wala po kaming mga prayer meeting sa bahay-bahay. Na wala po ang mga prayer meeting sa mga outreaches. Pero salamat sa Panginoon dahil nagbigay siya sa aming leader ng wisdom kung anong gagawin. Pero ito po ay paraan ng Panginoon para makarinig pa rin tayo ng salita niya. At ang nakakatuwa nga po, kasi yung investment na sinasabi dito, ay ang patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Alam niyo po, nakakatuwa kasi malungkot po ako, malungkot na nawala ng maaga si Pastor Tony. Pero inihanda na po pala kami ng Panginoon. Dahil po sa mga araw-araw na namin pong naririnig na salita, sa morning devotion, sa prayer meeting, sa Bible study, at yung isang buong taon na bago siya namatay na pandemic, na araw-araw magkasama kami, iyon po pala ay paghahanda na para sa amin dahil kukunin na siya ng Panginoon. At napakahirap, pero sabi ko nga, kung tutuusin, pwede na akong sumama sa kanya, kaya lang naiisip ko lang yung dalawa ko anak. Pero alam nyo, sabi ko na nga ba, maiiyak ako, pero sorry po. So, pero alam nyo po, kasi ang future si Lord, sabi ko, ano nang gagawin ko? Diba? Pero hindi pa pala natatapos yun. Kasi kailangan magsigasig akong lalo. Magsigasig ako sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi kung si Pastor Tony na nagsigasig, na hanggang sa kanyang kamatayan ay nais niyang maglingkod sa Panginoon, dapat ganun din ako.
Ako lang po yun. Pero kayo, dapat ganun tayong lahat. Kaya nga, patuloy na may good morning Jesus tayo eh. Kaya nga, nag-aaral tayo ng resurrection ng Panginoon. Kasi may patunay na ang Panginoon ay nabuhay namang uli. Kaya di ba po, tayo po'y mag-invest tayo sa Diyos. Kaya kahit na po yung mga salita na naririnig natin, napapanood natin, dapat po, wag po natin panghinayangan yon. Kasi po, ito po ay pumapasok sa ating puso at pagdating ng araw, magagamit natin yun. Yun po kasing mga salitang yun ang nagpapabago sa atin. At binigyan tayo ng Panginoon ng chance, kaya wag po nating hahayaan na ang chance na yun ay mawala sa atin. Sa 2 Peter 1 verse 3 po sabi dito, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkilala kay Jesucristo na siya ring tumawag sa atin upang bahagian tayo ng kanyang karalangalan at kabutihan. Tandaan po natin mga kapatid, ang Panginoon, ibinahagi niya sa atin para mabahagian niya tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Siyempre, hindi naman po tayo magkakaroon ng karangalan na gaya ng Diyos kung tayo ay patuloy na nagkakasala. Pero, marami po tayong chance na binigay ang Panginoon. Chance na magbago na kahit dahan-dahan ay magbabago po tayo. At mga kapatid, itong pagbabago ay hindi lamang sa sinasabing pagbabago, dapat tayo patuloy na nakikinig ng salita niya. At ang mga salitang yon, ayun po ang magbabago. Sabi niya po sa 2 Peter 1 verse 4, sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakasisirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. So talagang gusto ng Panginoon na tayo maging kasing katulad niya. Kaya mga kapatid, palagi po tayo na patuloy na makinig sa Panginoon. At ito ay sa paraan ng prayer meeting, ng Good Morning Jesus, ng fellowship po, wag po tayong manghinayang. Kasi kung ako nga po bilang asawa ng pastor, hindi nyo po ako palaging nakikita. Kasi nga po, lagi lang po akong sa likod ng aking asawa. Pero ngayon, hindi na po pwede. Tapos na siya. Ako naman. So, hindi ako pwedeng magsabing, hindi, tutulong na lang ako sa kusina. Hindi, gagawin ko na lang, mag-inventory ako, gagawin na lang ako sa office, pero hindi po kasi yun. Tayo pong lahat ay tinawag upang magbahagi ng kanyang salita. Kaya nga po sabi dito, para po tayo makatulong at patuloy na magbago, sabi dito sa verse 5 po, ng 2 Peter 1 verse 5, sabi po dito, dahil dito sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ng kabutihan. Tandaan po natin, tayo po ay naniniwala at nananampalataya sa Panginoon, pero dapat po dagdagan natin ito ng kabutihan. At sa kabutihan, ang kaalamanan. At ang kaalaman sa pagpipigil ng sarili. So, hindi lamang po yun. Sa pagpipigil sa sarili, ang katatagan. Tapos po, sa katatagan, ang makadiyos at ang pagmamalasakit sa inyong kapatid. At ang isa pa nga po, ang pinakalas, yung pag-ibig, hindi po dapat mawala ang pag-ibig. Pagkat sa John 3:16, di ba po, sa sobrang pag-ibig ng Panginoon sa atin, ang Ama sa Langit, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Di ba, hindi po ganun kadali. Pero, sobra rin po ang pagmamahal sa atin ng Diyos para po tayo ay maligtas. Ibinigay niya na po sa atin ang susi, di ba? Ang Panginoon, hindi lamang niya sa atin sinabi, gusto niya tayo po ay magbago, tayo ay ma-restore sa ating mga pagkukulang sa ating pagkakasala. Kaya pakatandaan po natin, di ba, na ang best natin na dapat gawin ay yung investment sa eternity, sa walang hanggang buhay. Kasi kung hanggang dito ka lamang, ikaw na ang pinakakawawa. At ngayon na po ang oras, hindi po bukas, hindi po mamaya. Ngayon na, hindi pwedeng, hindi may gagawin pa ako. Ngayon na po mga kapatid, kasi hindi po natin alam ang oras kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Tandaan po natin, when God forgives, He removes the sin
and restores the soul. So binabago niya ang ating kaluluwa. At pakatandaan din po natin, through faith in Christ, we can made whole, yung kabuuan. Magiging buo na tayo dahil nasira tayo sa ating mga kasalanan, tayo ay kanyang bubuuin uli. At ang nakakatuwa po tayo po nung tayo'y nagkaroon ng pagkukulang, hindi po makikita ang lamat, hindi po makikita ang bakat ng kasalanan. Pagkat ang Panginoon, pag siya po'y nagpatawad, 100%. Kaya, tandaan natin, ang ating dapat na loyalty ay kay Jesus. At yun ay makikita sa atin, sa ating pamumuhay. Kahit hindi na po tayo magsalita, makikita na po to ng mga taong nakapaligid sa atin. Sa Romans 1 verse 16 po, I am not ashamed of the gospel of Christ for everyone who believes. So, dapat wag nating ikahiya ang ating pananampalataya sa Panginoon. So, mga kapatid, kung nahihiya po tayo na magsalita, dapat pong makita sa atin ang kabutihan na ginawa ng Panginoon. Thank you, Lord po. So, manalangin po tayo. Ama, muli maraming pong salamat sa oras na to na ipinagkaloob nyo. Salamat po sa tulong nyo. Salamat po sa mga salita ninyo. Salamat po at patuloy ninyo kaming binabago, patuloy nyo po kaming inaayos. At salamat po dahil ipinaunawa nyo sa amin na kayo'y nabuhay na muli para sa amin. Lahat ng papuri ay binabalik namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. 2 Timothy